Sound check. Well, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa ating afternoon service this is Jesus Christ Baptist Church. We also would like to welcome ang ating mga kasama online at purihin po ang pangalan ng Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa atin. Could you imagine, this is the second Sunday ng 2024. 50 na lang ang natitira sa buong taon. Ano ho? At muli, we are rejoicing with the Velasco family. Walang katapusang kwento patungkol sa bagong apo. Ano ho? At balita ko, nag-send kanina ng picture si Brother Darwin. Ano? Kamukhang-kamukha niya, yung baby. Ay, siya pala yun. Siya pala yun. Anyway, kung kayo nakatutok, Brother Darwin, Sister Charmaine, we are rejoicing in you. Purihin ng Diyos at malaking kagalakan po yan. At patuloy natin ipag-pray yung recovery. Kami dalawa ni Sister Jonah, alam namin yung struggle ng talagang ng cesarean method ng delivery. At nawa ho ay patuloy na kahabagan sila ng Panginoon. And thank you po doon sa mga sumuporta kila Sister Marilyn. Ubus yata yung dalang merienda at ulam. So, Lord willing, every Sunday. And by the way, pinapasabi niya ho, kung meron daw hong gustong magpamerienda dito sa church, halimbawa, kayo yung nakasign up sa BTS, pwede ho kayong sa kanya na lang mag-order. Pag nakapagkasundoan naman yung presyo. So, again, win-win ho yun. May pamerienda na, nakatulong pa. At nawa ho ay suportahan ho natin. Okay, ilan hong mga parating na activity sa ating church. February, ang ating I Love My Church Month. And traditionally, ang ginagawa ho natin every February, buong month ng February, every Sunday ng February, ay magkakaroon tayo ng lugar dito sa harapan na kung saan pwede tayo mag-donate ng mga bagay dito sa church na pwedeng magamit. Ang lagi-lagi natin ginagamit, panlinis ng CR, laging ginagamit yan, walis, maps, kung ano-ano pa, na tingin nyo ay makakatulong ho sa gawain na ngayon. Kung medyo alangan, Brother Paul, 85-inch TV. Mukhang tingin ko bagay dyan. Well, kung gusto nyo hong dalhin, welcome na welcome po yun. Pero kung meron mga ibang may gusto nyo lang na idea, so kung anong mga bagay, pwede ho kayong lumapit at o magtanong sa amin. And also, isa pa hong big na event na parating is yung atin hong youth camp. We will be hosting the youth camp this year. Diyan ho sa Hisland campsite, pwede niyong tingnan sa Facebook, magandang lugar. Pag-pray ho natin, alam ko excited and magiging very busy ang atin ho mga young people. At bukod ho sa prayers and finances, kailangan ho ang support ng manpower. So that's April 8, 9, and 10, 3 days po yan. At marami tayong pinaplano, magiging napaka-busy nung 3 days na yon. At marami tayong gustong gawin, pero kailangan natin ng manpower. Ang April 8 and 9, as far as I can remember, are holidays. So walang pasok yun. Inaasahan natin yung ating mga kapatiran. Ang malaking hamon ay yung April 10. Baka yung iba babalik na sa trabaho nung time na yon. So pag-pray ho natin at nawa ho ay maging maayos ho ang camp na yan. And before that, mag-a-announce na tayo ng mga bagay na pwede nating itulong para ho sa gawain na yan. And then also, naka-gear up din ho ang ating church. Please wait for further announcements sa mga interesado. Dalawa ang gagawin ho natin. Una, we'll be having a preacher's class. This is open for men only. Again, hindi ibig sabihin magpapastor ka. Kung gusto mo lang mas matuto pang mag-aral ng salita ng Diyos, or kung kalooban ng Panginoon, gamitin ka ng Diyos sa pagba-Bible study. Who knows? Baka one of these days mag-open tayo ng prison ministry, ikaw sa loob, kami sa labas. Ay, hindi. Prison ministry, pati mangaral doon. Or actually, nung minsan may kakwentuhan akong isang kamanggagawa, nabubuksan yung mga public schools sa kanila. Yearly, every January, nagtuturo sila. Thousands of students ang nakakapakinig ng Ebanghelyo. And ang sabi niya doon, hindi ho pwedeng isa lang. Dahil sabay-sabay yun, 20 classroom. So, kailangan namin ng 20 magpe-present ng gospel. So, again, gandang ma-equipped, lalo na ho ang ating mga kalalakihan. And then, pagkatapos ho ng ating preacher's class, we'll also be having counselor's class, counselor's seminar.
biblical counseling seminar para lang ho mas maging grounded tayo pagdating sa pagbibigay natin ng mga payo, maging sa iba't ibang mga sitwasyon, at ito'y maging simula ng groundwork natin. We want to have men and women counselors para ho sa Lord willing, kung loobin ng Diyos na madagdagan pa ang ating iglesia, may mga iba't ibang problema na dala-dala at pwede nating i-deal, pwede tayong magpayo. And pinabalak natin magkaroon naman din tayo ng certificate of recognition, of completion of those. So more or less 10 to 12 classes. At nawa ho ay ito'y gamitin at pagpalain ng Panginoon para sa ating mga kapatiran. Okay, so marami tayong plano this year at nawa ho ay pagpalain ng Diyos, and we are also excited sa parating nating church anniversary. So pag-pray ho natin yan, sa yan ho ay sa May. Okay, with those, tayo ho ay dadako. Di ba na lang kung meron ako nakakalimutan? Kanina pa lang umaga nakalimutan kong magtanong kung sino ang may birthday. Meron ba may birthday this week ng January? So Wednesday ay birthday ng cute ng anak ng inyong pastor. Birthday ni Leah Atasha Jose sa Wednesday po yan. Meron pa ba? Meron pa ba may birthday? Si Gianna sa 27. Okay. Pero next week pa 'yon. Next week pa. Magka-week kami. Meron pa ba? Baka meron pang January. Si Terence. Kailan nga ba, Kuya Terence? Happy birthday, Kuya Terence. Ilan taon ka na? 14. Ayos. So, purihin ang Panginoon and thank you. At si Kuya Terence, nakikita natin, pa-active sa mga gawain. Tumutulong talaga siya sa mga ministry sa church. So, purihin ang Panginoon sa iyong buhay na patuloy na kumilos ang Diyos sa iyo, kapatid. Meron pa ho ba? Meron pa bang magbe-birthday this week of January? Wala na? So, kung wala na, happy birthday, Kuya Terence. And then, advance happy birthday ho sa iba pa nating mga kapatiran at mga narito sa church. With that, for our announcements and reminders and greetings, tayo ho muna ay dumako sa pananalangin bilang paghahanda natin sa pagsamba. At hingin natin ng tulong, gabay, at hingin natin ng ikiling ng Diyos ang ating mga puso sa Kanyang salita, lalo na sa ating pagsamba sa Kanya. Let us pray. Tayo po'y manalangin. O aming amang Diyos, dakila, banal, maluwalhating Diyos, soberano, ikaw na may hawak ng lahat ng bagay. Ultimo ang ibon, Panginoon, na hindi babagsak ng walang kapahintulutan mo. At ikaw rin, Panginoon, na nagbibihis sa bawat damo. O Diyos, lalo pa kami na yung mga nilikha sa iyong wangis at larawan. Lalo na kami, Panginoon, na iyong niligtas. Salamat, O Diyos, na pwede kaming magpahinga at tumungtong sa katotohanan na minamahal mo kami, na hawak-hawak mo kami. At Lord, lalo't higit, salamat, O Diyos, sa katotohanan na kami ay iyong kinahabagan, kami ay iyong hinirang, at kami, Panginoon, ay niligtas mo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, napakaraming rason upang purihin ka namin. Hindi matatapos bilangin ang mga dahilan para pasalamatan ka namin. Kaya nawa ngayon sa daling ito, Panginoon, tulungan mo kami sa aming lahat ng gagawin na tunay nga ay makapag-alay kami ng papuri na nararapat sa iyong pangalan. Ingatan mo kami, O Diyos, tunay, sadyang napakadaling magliwaliw ng aming puso't kaisipan sa ibang mga bagay. Itali mo kami, gapusin mo kami, Panginoon, at kailangan namin ang iyong patuloy na habag at biyaya. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, at nawa, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin ay walang maitaas kung hindi ikaw lamang.
Muli, O Diyos, bantayan mo, Panginoon, ang aming pagganap ng mga bahagi ng gawain na ito, gaya ng pangangaral ng iyong salita, ang pagkakaloob, ang pagbabasa ng iyong salita, maging sa pananalangin. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi maging panlabas lamang, kundi maging tunay na pagbibigay pagsamba, tunay na pagbibigay pasalamat at papuri sa iyong pangalan. Ama, aming diadalangin sa iyo ang aming mga kapatiran, may iba't ibang mga suliranin, kabigatan, mga pangangailangan, Panginoon, maging pisikal na karamdaman. O Lord, salamat sapagkat alam namin na perpekto mong nalalaman ng kanilang mga kalagayan. Salamat din, O Diyos, sa mga mabuting balita na aming natatanggap mula sa aming mga kapatiran. Salamat sa katugunan mo sa aming mga panalangin. Lord, salamat sa katotohanan na anuman ang aming kalagayan ay hindi mo kami iiwan o pababayaan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito at patuloy nawa namin maitaas ang pangalan mo. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo paggusta yung lahat at awitan natin ang ating Panginoon. Tayo po yung sa Panginoon. Awitin po natin, Jesus Saves. Tayo po ay maratiling na tayo para po sa ating pagkakalob. Para ho sa ating pagbibigay sa Panginoon, atin hong basahin ang 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Sabay-sabay ho nating basahin, verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw, O Diyos, na sa amin ay hindi nagkukulang. Ikaw, Panginoon, na nagpupuno ng aming mga pangangailangan. At Ikaw, O Diyos, na patuloy na nagkakaloob at hindi lamang ng aming mga kailangan,
Madalas, O Diyos, ay higit pa sa aming mga pangangailangan. Tanggapin mo ang aming pasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri sa iyo, O Diyos, na tapat. At ngayon, nasa dako na kung saan kami gagawa ng pagkakaloob bilang bahagi ng aming pagsamba sa iyo. Tunay, Panginoon, hindi mo kailangan ang mga salaping ito. Ngunit sa iyong kaparaanan, sa iyong disenyo, ang gawain ng iyong iglesia ay magiging pakinabang ang mga bagay na ito. Kaya nawa tulungan mo kami, Panginoon, bilang mga Kristiyano na iyong pinagkakalooban na maging tapat. Na tunay nga, kagaya ng sinabi ng iyong salita, bigyan ka namin ng karangalan, maging sa mga bagay na aming tinatangkilik. At sandaling ito, Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng kagalakan. Kagalakan, O Diyos, na nagmumula sa pagkakaloob sa iyo, nanggagaling sa pagsamba sa iyo, nanggagaling sa kapatotohanan na meron kaming oportunidad na magbigay dangal sa iyo, O Panginoon, maging sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, masumpungan mo ang tamang puso na nasa sa amin, puso na nagmamahal at puso na nagagalak sa iyo. At nawa, pagpalain mo ang numang malilikom at patuloy, tulungan mo kami, O Diyos, na ito'y magamit sa pinakamainam na paraan, si kakausad ng Ebanghelyo at si kakatibay ng mga mananampalataya sa iglesyang ito. At lahat ng papuri ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, His mercy is more. Tayo po'y magsayong lahat. Tayo po'y tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Love.
Pili po tayo nakatayo. Para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos, ito po ay manggagaling mula po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 10, verses 34 to 48. Sabay-sabay po nating basahin. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, "Nauunawaan ko na ngayong wala talagang kinikilingan ng Diyos. Kinalulugdan niya ang sinuman mula sa bawat bansa na may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid. Ito ang salitang kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang Panginoon ng lahat. Alam ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng banal na Espiritu at ng kanyang kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Judea at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila sa pamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang punong kahoy. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nakita siya hindi ng buong bayan, kundi ng mga saksing hinirang ng Diyos. Kami ang mga saksing kumain at uminom na kasalo niya matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Itinagubilin niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Nagpatotoo tungkol sa kanya ang lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang banal na Espiritu sa lahat ng nakikinig. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating kasama ni Pedro ay nagtaka sapagkat ibinuhos din ang kaloob ng banal na Espiritu sa mga hentil, sapagkat narinig nila ang mga ito'y nagsasalita ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Dahil dito'y sinabi ni Pedro, "Sino ang makahadlang upang mabautismuhan ang mga ito na tulad natin ay tumanggap din ng banal na Espiritu?" At nagutos siya na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, sila'y nakiusap sa kanya manatili pa roon ng mga ilang araw. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magsiupo po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tumungo po tayo ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maingay at usap-usapan ang usapin patungkol sa transportasyon sa ating bansa. Particularly ang jeepney modernization. And speaking of transportation, ay naaalala ko noon, sikat na sikat ang Mall of Asia, ang MOA, lalo nung bago pa ito. Kaya ginusto ko rin na pumasyal doon. At hindi ko pa alam noon kung paano pumunta roon. Kaya nagtanong ako ng mga paraan paano makakapunta roon at makikita ko mapapasyalan ang Mall of Asia. At isa nga sa mga paraan ay maaring mula rito, sasakay ako, mula sa Bulacan, sasakay ako ng patungo ng monumento, tapos ay sasakay ako, maaring pagdating doon sa monumento, meron akong dalawang option, either sumakay ako ng jeep na papunta ng Libertad, ng EDSA, tapos sasakay muli ako ng multicab, papunta ng MOA. O di kaya yung second option ko ay maglakad ako ng kaunti patungo sa LRT station,
ng monumento, bababa sa EDSA station, tapos sasakay uli ng multicab patungo doon sa MOA. And actually, meron pang ibang mga options. Maaari ako sumakay ng bus sa EDSA, mas mahaba lamang ang ruta, pero doon din ang tungo sa Mall of Asia. Pero sa pag-aaralan po natin ngayon, ay meron lamang iisang transportasyon patungo sa kaligtasan. At yan ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ito lamang ang katangi-tanging instrumento o kaparaanan na itinakda ng Diyos para ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay maligtas. Ang atin pong mensahe ngayong hapong ito, dahil ang Ebanghelyo lamang ang itinakdang kaparaanan ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga wala pa kay Kristo, ay dapat nating ipangaral at ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Tayo po muna'y manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming Ama, Ikaw ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siyang lumikha ng lahat ng bagay meron sa mundong ito. O Diyos, tunay na nakarapat-dapat ka sa aming pagsambat papuri para sa iyo, Panginoon. O Diyos, sa oras po na ito, kami po'y mag-aaral ng iyong mga salita. Humihingi po kami, Lord, ng biyaya mo, ng habag mo at ng paggabay mo sa aming pag-aaral. Pagkalooban mo kami nawa, Panginoon, ng kapangyarihan mo. Ang iyong lingkod ay pagkalooban mo ng kapangyarihan mo at karunungan sa pangaral ng iyong mga salita. Tulungan mo ako, Panginoon, na maipahatid ng may kalinawan ng iyong mga salita. At nawa, magbukas ka ng puso, magbukas ka ng mga tainga sa aming pakikinig. Nang sa gayon, makita namin ang ganda, makita namin ng malinaw ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Nawa, ang mga bagay na ito ay magbuhat sa amin na lalong ibigin ng Panginoon, ibigin ng kapwa namin mananampalataya at ibigin ng mga wala pa kay Kristo. Purihin ka, O Diyos, maluwalhati ka nawa sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangirihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Magkaroon po tayo ng short recap dahil it's been a while na babalik tayo dito sa Book of Acts ng ating pag-aaral. Naalala po natin sa Acts chapter 10, nandito tayo ngayon. Ang main character dito ay si Cornelius o Cornelio na isang centurion. Isa siyang centurion. When we say centurion, siya'y pinamumunuan niya ang 100 sundalo ng Roman soldiers. Ano ibig sabihin? Isa siyang leader, itong si Cornelius. At ang sabi nga sa verse number 2 ng Acts chapter 10, verse number 2 ng Acts chapter 10, ang sabi po ng salita ng Diyos, He is a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. So itong si Centurion, ito yung kanyang description, yung sabi ng salita ng Diyos. He is a devout man, siya isang deboto. And he is a person who feared God. When we say feared God, ito yung mga tinatawag sa New Testament na mga God-fearers. Ito yung mga hentil, na bagamat sila'y hentil, sila rin naman ay kumikilala sa Diyos ng Israel. Okay? So hindi ito yung basta lang meron silang pagkatakot sa Diyos, kundi ibinibigay itong title na ito ng mga God-fearers sa mga Gentiles na sumasamba rin naman at naniniwala sa Diyos ng Israel. The one who feared God. At itong si Cornelius ay nagkaroon siya ng vision, nagkaroon siya ng pangitain na yung isang anghel ay nagtungo sa kanya sa isang vision at sinabihan siya na naririnig ng Diyos yung mga panalangin mo, Cornelio. At nakikita ng Panginoon yung mga pagtulong mo sa mahirap, yung pagbibigay mo ng limos sa kanila. At ang sabi ng anghel dito kay Cornelius, magpadala ka ng mga tao doon sa Joppa at doon ay matatagpuan mo ang isang tao na nagngangalang Simon na tinatawag din namang Pedro. And as we know him, siya si Apostol Pedro. At ayun nga ang ginawa ni Cornelius dahil ito ang sinabi ng anghel sa kanya. So ang ginawa niya, nagpadala siya doon ng mga tao patungo doon sa Joppa
At habang naglalakbay itong mga taong pinadala ni Cornelius doon sa Joppa, ay makikita natin sa mga sumunod na talata na yung spotlight ay tumungo kay Apostol Pedro. From Cornelius ay itinutok ito doon kay Apostol Pedro. Na itong si Apostol Pedro, ito yung tagpo. Naroon siya sa second floor, nasa taas ng bahay na kanyang tinitirhan. At habang naroon siya, nagugutom si Apostol Pedro dahil tanghali ang tapat na, yun nga lang hindi pa tapos lutuin yung sinigang. Hindi pa tapos lutuin yung ulam, hindi pa handa yung tanghalian. At dito nga nagkaroon ng pangitain si Apostol Pedro dahil habang nagpapalipas ng oras, minarapat niyang manalangin. At nung siya'y mananalangin, ay dumalaw ang Panginoon sa kanya sa pamagitan ng isang pangitain. At ang nakita ni Apostol Pedro, mayroong isang napakalapad na kumot. Yung kumot na yon, yung 4 na corners, meron nakasabit, kumbaga ay parang meron tali na nakasabit. At doon sa napakalapad na kumot na yon, may iba't ibang mga hayop na naroon. Yung iba't ibang mga hayop na naroon, nandiyan yung mga gumagapang, nandiyan yung mga 4 na paa, nandiyan yung mga lumilipad na mga hayop. Ang punto rito, nariyan yung iba't ibang klase ng hayop na marumi at malinis. Para sa mga Hudyo, meron lamang 2 klase ng, kumbaga ay 2 type ng mga animals. Yung marumi at yung malinis. Yung pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Ganon nila tinitignan yung mga hayop na naroon. Now, doon sa mga hayop na naroon sa kumot, nasa ibabaw ng kumot na malapad, ay magkakahalo yung mga hayop na malinis at hayop na marumi. Na itinuturong going back sa Mosaic Law. At nung merong tinig na nagsalita kay Apostol Pedro, ang sabi sa kanya, Pedro, magkatay ka at kumain ka. Magkatay ka ng hayop at kumain ka. Well, saktong-sakto dahil gutom si Apostol Pedro, di ba? Tanghali ang tapat na, naghihintay siya na maluto na yung ulam pero wala pa. Saktong-saktong gutom siya at nung narinig niya ang tinig, of course, ito yung boses ng Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, Pedro, magkatay ka ng hayop at kumain ka. But the problem is, yung mga hayop nga na naroon ay magkasamang marumi at saka malinis na hayop. So ibig sabihin, kung susundin niya yung Mosaic Law, yung dietary law, na kasama ng Mosaic Law, ay hindi siya pwedeng kumatay at kumain doon ng hayop. Dahil nga magkahalo na yung marumi at saka yung malinis na hayop. Kaya nga ang sabi ni Pedro, ang sabi niya ron, na Panginoon, hindi ko magagawa yan. Kumbaga, para kay Pedro ay labag sa konsensya niya na gawin yun. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So, ibig sabihin, binibigyan siya ng go signal, Pedro, kumain ka. Huwag mong ituring na marumi ang itinuring ng malinis ng Panginoon. Kumbaga, sinasabi ng Diyos, pwede mo nang kainin yan. Pwede mo nang kainin yan. Of course, nagtataka si Pedro, bakit ganoon yung nilalamay ng pangitain, pero 3 beses itong nangyari. Ibig sabihin, merong emphasis dito sa pangitain na binibigay sa kanya ng Panginoon. Kumain ka, magkatay ka, kumain ka. Pwede na yan. Ano mang tinuring na malinis ng Diyos, pwede mo nang kainin. 3 beses itong nangyari. At habang pinoproseso ni Apostol Pedro itong vision na ito, hindi niya alam ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon. Bakit ganoon? Bakit ganoon yung vision na ibinigay sa akin ng Panginoon? Pagkatapos, nung siya ay makalabas na doon sa vision, iniisip niya kung ano yun, merong dumating na 3 tao sa may tapat ng bahay na kinatitirhan niya. At yung 3 tao na yun, hinahanap kung nasaan si Simon Pedro. Dito ba nakatira? Si Simon Pedro, kumbaga ay para nga itong Shopee na na tinatanong, diyan ba nakatira si Paulito Jose? Tinahanap si Simon Pedro pagkatapos yung pangitain. At nung narinig niya, hinahanap ako, bumaba si Pedro at sinabi niya, ako nga yung hinahanap ninyo.
Ano ang pakay ninyo? Ano ang inyong pakay? At yun nga, ipinaliwanag ng tatlo ano yung pakay nila at unti-unti naintindihan ni Pedro kung ano yung pakay nila. Pinadala kami dito ni Cornelius na isang devout man, isang God-fearer na nagpakita sa kanya ng vision ng Panginoon na puntahan ka namin. So ibig sabihin, naintindihan ni Apostol Pedro. So, ang nangyari, may vision din sila, may vision din ako rito. So, ibig sabihin, ito'y itinakda ng Panginoon. And so, ang ginawa ni Apostol Pedro, tumuloy mo na kayo rito. Kasi maaari tanghali, baka mga bandang hapon na dumating yung tatlo at of course, ay hindi naman na sila makakapaglakbay. Pabalik doon sa lugar nila Cornelio. Kaya ang ginawa ni Apostol Pedro, pinatuloy niya muna. And look at this, no? Ang mga Hudyo, hindi nila patutuloyin sa kanilang bahay ang isang hentil. At vice versa, hindi rin sila papasok sa isang bahay ng isang hentil. Pero at this point in time, si Apostol Pedro, pinapasok niya at pinatulog yung tatlong hentil. So ibig sabihin, unti-unti nauunawaan na rito ni Apostol Pedro ano yung ibig sabihin ng pangitain na ipinakita sa kanya ng Panginoon. And so, nung kinabukasan, naglakbay si Apostol Pedro kasama yung tatlo, and actually nagsama pa siya ng ibang mga mananampalataya galing doon sa Joppa. At habang naglalakbay sila, pagdating nila doon sa lugar nila Cornelius, nag-aabang si Cornelius. So kumbaga, excited siya na naghihintay, nag-aabang, paparating na sila, yung Simon Pedro na pinakita sa akin ng Panginoon. Nag-aabang siya. And actually, nung pagkarating ni Apostol Pedro dun sa tapat ng bahay, ang ginawa ni Cornelius ay nagpatira pa siya sa harap ni Apostol Pedro, at sinamba niya si Pedro. Of course, sinaway siya ni Pedro. Sabi ni Pedro, tao lang ako. Tumayo ka dyan, tao lang ako. Kaya nga sabi nga natin, kung talagang kinikilala ng Romano Katolika si Apostol Pedro na kanilang unang papa, first pope, ay dapat sundin nila itong example na ito ni Apostol Pedro na hindi kayo dapat magtira pa sa isang tao lamang. Hindi tayo dapat sumamba sa isang tao lamang. And so, ang ginawa, pumasok ngayon si Apostol Pedro sa loob ng bahay ni Cornelius. Again, isa na naman itong bagay na labag sa kanilang kultura. Yung una, pinapasok niya mga hintil, ngayon naman pumasok siya sa loob ng bahay ng mga hintil. Why? Because of the vision na ipinakita sa kanya ng Panginoon. And so now, nandito tayo ngayon sa tagpong ito. Na nasa loob na siya ngayon ng bahay nila Cornelius. Pagpasok niya ron, ang daming tao. Ang daming tao. Kumbaga si Cornelius nag-imbita na ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga pamilya, ng kanyang sambahayan. Dahil merong darating na isinugo ng Panginoon. At narito tayo ngayon. At ang sabi nga ng verse number 28, dun sa Tagalog, sabi na, hindi natin nabasa kanina, pero dun sa Tagalog, sa FSB, sabi ng salita ng Diyos, sinabi niya sa kanila, nalalaman niyong ipinagbabawal sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. When we say banyaga, yung mga hintil yan, strangers. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi, o karumal-dumal ang isang tao. So makita natin dito, nandun ulit yung idea, pinasok ni Apostol Pedro yung idea na alam ninyo, culturally, alam ninyo labag ito. Pinagbabawal ito sa mga Hudyo. Pero dahil nakita ko na kalooban ito ng Panginoon, gagawin ko. Dahil ipinakita sa kanya ng Panginoon, wag mo nang ituring na marumi ang itinuring ng malinis ng Panginoon. Dahil nga para sa kanila, parang ganun ang pananaw nila actually, na marumi ang mga hintil. To the point na pag halimbawa namasyal sila sa lugar ng mga hintil, pagbalik na ng Jerusalem, magpapagpag sila ng kanilang mga paa. Kasi kumbaga, narumihan yung kanilang mga paa doon. Kaya pagpasok nila ng Jerusalem, bago sila pumasok, magpapagpag sila. Para pagpasok noon, ang idea, malinis na kami.
dahil nasa maruming lugar kami tumapak. Ganon ang ideya nila. Kaya makikita natin, meron talagang partition, meron talagang pader na namamagitan sa kanila. And so, narito tayo ngayon doon sa tagpo na yon. Nagtanong si Apostol Pedro sa kanila, bakit nyo ako pinasundo rito? Bakit nyo ako pinasundo? Now, ito ang sagot ni Cornelius sa Acts chapter 10 verses 30 to 31. 30 to 31. And Cornelius said, 4 days ago, about this hour, alos ganito ring oras, I was praying in my house at the 9th hour, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms have been remembered before God. So ang sabi rito ni Cornelius, nagkaroon siya ng vision. Pedro, nagkaroon kasi ako ng vision At nakita ko rin yung sa vision na sinabi sa akin na dininig ng Panginoon yung mga panalangin ko. Nakita ng Diyos yung mga alms na binibigay ko sa mga mahihirap. It was remembered before the Lord. But then, paulit-ulit nating uulitin at sasabihin na hindi yung panalangin, hindi yung kabutihan, hindi yung kawang gawa, hindi yung anumang mabubuting mga bagay na ginagawa ni Cornelius yung makapagliligtas sa kanya. Hindi yon. Bagamat oo, nakikita ng Diyos, naririnig ng Diyos yung mga panalangin niya, pero hindi yon ang makapagliligtas sa kanya. After all, hindi pa Kristiyano si Cornelius at this point in time. Hindi ito parang dahil merong mabuting ginawa si Cornelius, dahil nakita ng Diyos, uy, ang ganda ng mga ginagawa ni Cornelius, parang nagkaroon na ng utang na loob ang Diyos na iligtas siya. Hindi yun ganoon. Hindi yun ganoon. Makikita natin na yung kabutihang ginagawa ni Cornelius, yung pagiging relihiyoso niya, yung pagtulong niya sa mga mahihirap, hindi ito dahilan, kundi ito'y epekto ng initial work ng Panginoon sa kanyang buhay. Dahil meron ng paggawa sa pamamagitan ng probidensya ng Panginoon. Makikita natin na ang lahat ng ito'y pagkilos ng Panginoon. Ito'y parte ng probidensya ng Diyos para maihanda yung puso ni Cornelius para pagdating ng pagkakataon na mairirinig niya ang pangangaral ng Ebanghelyo, handa na ang kanyang puso para rito. Part ito ng probidensya ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Cornelius sa verse 33, So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now therefore, we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord. So very clear dito sa talata na handa na. Preparado na yung puso ni Cornelius, maging yung kanyang buong sambahayan na makinig sa pangangaral ng gospel. Narito kami ngayon, sabi ni Cornelio, narito kami ngayon in the presence of God na handang makinig ng anumang sasabihin mo, anumang ipapahayag mo. At makikita natin dito na well-prepared na ng Panginoon yung puso niya. Why? Hindi ito dahil sa sariling kakayahan ni Cornelius at ng kanyang buong sambahayan, kundi ito'y dahil ang Diyos mismo ang siyang naghanda, ang siyang nagprepara ng puso ni Cornelius at ng mga kasama niya. Again, isa sa mga tinatawag na God-fearer itong si Cornelius at yung mga kasama niya dahil nga bagamat mga Hentil sila, naniniwala sila sa Diyos ng Israel. And we know they also do Jewish sacrifices and prayers. Yung kulang na lang ay yung circumcision. Yung circumcision na hindi pa nila nagagawa para maging ganap na proselyte na nga sila. This means na meron silang religious activities na ginagawa prior sa kanilang kaligtasan. Pero muli, hindi ang relihiyon, hindi ang Judaism, at hindi ang anumang religious practices ang nagligtas sa kanila. Hindi itong mga to. Ang makapagliligtas pa rin sa kanila at sa kahit kanino man sa atin ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ito pa rin. Babalik pa rin tayo doon sa itinakdang kaparaanan ng Panginoon. Hindi yung mga yun. Bagamat totoo yun. May mga religious activities, meron na siyang knowledge pagdating sa Jewish scriptures dahil nga
Ayun na sumasamba na siya sa sa God of Israel Pero hindi iyon ang nakapagliligtas, kundi yung gospel, yung ebanghelyo. Dito natin makikita yung necessity of the gospel sa kaligtasan ng tao. Without the gospel, walang taong maliligtas. Kung wala ang ebanghelyo, walang taong maliligtas. Dahil ang sabi mismo ng salita ng Diyos, the gospel is the power of God unto salvation. Ibig sabihin, the gospel is the only means to salvation. It is the only means to salvation. Sa panahon kasi natin ngayon, we have this what we call pluralism. Pluralism. Or yung pluralistic view of salvation. At ito yung tinuturo ng pluralism. Pluralism teaches that every person is going to heaven no matter what he believes. Pwede siyang pumunta ng langit kahit ano pang pinaniniwalaan niya. Kahit ano pa. Kahit ano pang pinaniniwalaan mo, basta meron ka pinapaniwalaan, no? Kahit ano pa yan, basta meron. Mayroon kang pinaniniwalaan kung paano pumunta ng langit, kahit ano pa yan, pupunta ka pa rin ng langit. Yun ang view ng pluralism. Parang ganito po yan. Kapag papunta kami rito sa church, galing dun sa bahay namin sa Marilao, marami kami mga choices, mga options kung paano kami pupunta rito. Pwede kaming dumaan dyan sa may San Vicente. Pwede rin kaming dumaan dun sa may Parada, kila Brother JC, banda. Dadaanan namin sila. At kapag katulad noon na ginagawa yung kalsada doon, yung kahabaan, ay pwede kaming dumaan doon naman sa may mahabang parang. Na talagang mahaba at napapahaba ang biyahe namin pag doon kami dumaan. Or actually, pwede rin kaming umikot ng may kawayan at mag-NLEX, tapos ay papasok kami dyan sa may Philippine Arena. So ano man doon sa mga yon, mga options na yon, na daanan namin, pwede rin kami mag-San Jose. Tapos, para sa Garay. Pumunta rito, umikot, bumiyahe. Maraming mga options. Ano man yung daanan namin sa mga yon, magkakaiba lang yung kalsadang dadaanan. May mga pangit na daan dyan sa mga yan, mayroong mahumps. Magkakaiba lang yung haba ng kalsada, magkakaiba yung haba ng biyahe, pero lahat ng yon dito sa Church ng Tungo. Dito sa Church ng Tungo. Parang ganon yung idea ng pluralism. Parang ganoon. Kahit ano pang pinapaniwalaan mo, kahit ano pang relihiyon mo, lahat tayo pagdating dun sa dulo, magkikita-kita rin tayo dun sa langit. Ganon yung idea ng pluralism. Ibig sabihin, kahit pa Katoliko ka, kahit pa Jehovah's Witness ka, kahit pa Iglesia ni Cristo ka, kahit pa Muslim ka, Buddhist or Hindu, lahat naman yan naniniwala sa langit Nirvana sa Buddhism, pero langit din yung idea. Basta meron. Okay lang, lahat tayo magkikita-kita doon sa finals. Parang ganon, yung idea nitong pluralistic view. Ang actually, nakakatawa nga niyan, madalas ko pang naririnig itong pluralism sa mga Romano-Katoliko. Na maririnig nyo minsan, pare-parehas naman yan Basta lahat tayo naniniwala sa Diyos. Maririnig nyo sa kanila yan nakakatawa dyan. Bakit? Kasi hindi nila alam na ang katuruan ng Romano-Katolika ay walang kaligtasan sa labas ng Iglesia Romano-Katolika. Pero marami sa kanila mayroong pluralistic view na hindi nga lang sila aware. At sa unang tingin, kung hindi ka mananampalataya, parang ang gandang pakinggan Peroin mo, kahit ano palang religion mo, kahit anong pinapaniwalaan mo, kahit anong inclination mo, okay lang. Ang ganda naman talagang pakinggan Kahit ano dun sa mga yon, lahat yun. Dun pa rin ang tungo, lahat yun. Iisa pa rin, sa finals pa rin magkikita-kita. Kahit anong aniban mong reliyon, kahit anong paniniwalaan mo. So kung tutuusin, ang gandang pakinggan, pero hindi ito ang katotohanang itinuturo ng salita ng Diyos. Ang tinuturo ng Biblia ay, maraming daan, pero iisa lamang yung tamang daan patungo sa kaligtasan. Meron lamang iisang daan at walang iba yon kundi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na itinuturo ng salita ng Diyos. Yung ibang mga daan,
Meron ding patutunguhan yon, pero sa kapahamakan at hindi sa kaligtasan. To clarify, hindi po baptist ang tamang daan. Hindi po ang relihiyon ang tamang daan. Ang tamang daan ay si Kristo at ang kanyang ebanghelyo, wala nang iba. Wala nang iba. That is why merong necessity of the gospel. Kailangang marinig ng mga tao ang ebanghelyo. Kahit si Cornelius na isang God-fearer, isang religious man, isang devout man, naniniwala sa Diyos ng Israel, kailangan pa rin niyang marinig at malaman ng ebanghelyo. Kailangan pa rin. Kaya nga from verses 34 to 43, pupunta tayo ngayon sa talata natin. From verses 34 to 43, ang ginawa ni Apostol Pedro, ipinangaral niya ang ebanghelyo. Bagamat oo, nalaman niya itong si Cornelio, devout man. Nalaman niya, nakilala niya si Cornelio ay one who feared God. Itong si Cornelio ay isang tao na kumbaga ay aware na siya sa Jewish beliefs, sa Jewish scriptures, sa Jewish sacrifices and prayers. Alam niya na yun. Magpipray nga siya sa temple nung nagpakita sa kanya ang pangitain. The 3-hour prayer. 3 p.m. prayer. So ang sabi ni Apostol Pedro, sabi ng salita ng Diyos sa chapter 10 verse number 34, so Peter opened his mouth and said, truly I understand that God shows no partiality. Ang pangbungad agad na mensahe ni Apostol Pedro ay walang kinikilingan ang Diyos. Teka, Brother Daryl, kung wala palang kinikilingan ng Diyos, bakit meron siyang mga pinili na maligtas? Bago po tayo magalit, tignan muna natin yung konteksto. Kung paano ito sinabi ni Apostol Pedro at kung bakit niya yan sinabi. Anong sumunod na sinabi niya sa verse number 35? Verse number 35. But in every nation, anyone who fears Him does what is right, is acceptable to Him. Yun naman pala. Ang ibig sabihin dito ni Apostol Pedro ay walang kinikilingan ng Diyos dahil kahit anong bayan pa yan, kahit anong bansa pa yan, whether Hudyo, whether Hentil, kung nais yan ng Diyos na kahabagan, ay ililigtas niya sila. Kung nais ng Diyos silang kahabagan, whether kahit galing pa yan sa anong bansa, anong bayan pa yan, Hentil man yan, Hudyo man yan, kung nais ng Diyos na kahabagan sila, ito'y nasa prerogative ng Panginoon na ibigay ang habag sa kanila. Nasa Diyos ang pagpili kung kanino niya ibibigay ang kanyang habag, pero wala rin siyang partiality na kesyo, mga Hudyo lang ang bibigyan niya. Hindi yun ganun. Hindi yun ganoon. At bilang isang Hudyo, maaaring ganun yung pananaw din naman ni Apostol Pedro noon. Maaari. Until ipinakita sa kanya ng Diyos yung vision na ito na nakita niya, at lalo niya pang naunawaan ano nga ba yung ibig sabihin ng vision na yun. Na ang ibig sabihin pala nun ay tuluyan na ngang binubuksan ng Diyos yung pintuan ng ebanghelyo maging sa mga taong nasa labas ng Jerusalem at lalong-lalo na sa mga Hintil. At ni-recognize ito ni Apostol Pedro na oo, sa mga Hudyo ipinangaral ang ebanghelyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pero it doesn't mean na sa kanila lang, para sa kanila lamang yung mensahe. Ano sabi ni Apostol Pedro sa 10:36, magpapatuloy ng kanyang preaching? As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace, the gospel, through the Lord Jesus Christ, He is Lord of all. So nag-umpisa rito, ni-recognize ni Apostol Pedro, nag-umpisa yung mensahe ng ebanghelyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo na inihayag niya sa Israel. Inihayag ito una sa Israel. Sa kanila unang inireveal ng Diyos yung gospel. Kaya nga, at sumunod doon, sabi niya sa verses 37 to 38, you yourselves know what happened throughout all Judea. Take note, you yourselves know what happened throughout all Judea.
beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa mga nakaraan nating pag-aaral na kasama sa preparasyon ng Diyos. Sa buhay ni Cornelius at kanyang mga kasama. Ang sabi ng talata doon kanina sa verse number 27, alam nila. You yourselves know yung mga bagay na nangyari doon sa Judea beginning from Galilee. Alam nila yung mga nangyari sa Panginoong Kristo, starting from the baptism of John, kung paano bumaba yung banal na spirito sa kanya, at hindi lamang yon, alam nila yung even yung mga miracles na ginawa ng Panginoon, yung mga pagpapagaling niya. And actually, aware sila rito, yun nga, even do sa mga miracles. Kaya nga po, hindi tayo inclined doon sa tinatawag na ng ilan na yung term nila ay shotgun approach. Shotgun approach ng evangelism. Or yung iba, ang tawag dyan ay 5-minute evangelism. Iba 3 minutes lang daw. O yung parang, kumbaga sa boxing, 1, 2, 3 combo. Na makasalanan ka, kailangan mo si Kristo, manampalataya ka, let's pray. Well, hindi ko po sinasabing mali yung nilalaman ng mensahe na yon. Pero ang tanong, kilala na ba talaga nila si Kristo? Nauunawaan na ba talaga nila ng malinaw yung ebanghelyo? Kasi maaaring sabihin ng iba, kita mo nga, Brother Daryl saglit lang ata yung preaching dyan ni Apostol Pedro. Ilang verses lang. Maaari na ito nga lang talaga yung account. O maaaring summarize ito. Pero kailangan din nating isaalang-alang na meron na silang prior knowledge patungkol sa Panginoong Kristo. So hindi ito parang doon pa lang nila nalaman. You yourselves know, ang sabi ni Apostol Pedro, alam nyo na, kilala ninyo ito si Kristo Kilala ninyo itong si Jesus. And actually sa Greek, yung word doon na know ay nasa present indicative active. Ibig sabihin, alam na nila yung mga bagay na ito habang nagpipreach si Apostol Pedro. Hindi ito isang bagay na nalaman pa lang nila doon sa preaching, kundi alam na nila habang nagpipreach pa lang. Ibig sabihin nga, ang punto, may prior knowledge na sila. At ito'y nasa active voice. Ibig sabihin, sila mismo yung nakakaalam patungkol sa Panginoong Kristo. Hindi ito something na ipinaalam lamang sa kanila. You yourselves know. Sila mismo yung may alam. Hindi ito ipinaalam lamang sa kanila. Sila mismo yung may alam ng bagay na ito. Anong punto? Ang evangelism ay hindi isang madaling bagay. Kaya hindi po ako naniniwala sa tinatawag na easy, quote-unquote easy, evangelism. It's either sa probidensya ng Diyos, gumawa siya, kumilos siya sa buhay ng isang tao o sabihin na natin ng isang hinirang para siya unti-unti makilala niya ang Panginoong Kristo until such time na itinakda ng Diyos na maririnig niya ang ebanghelyo, mauunawaan niya ng lubusan yung mensahe ng ebanghelyo. Or tayo bilang mga instrumento ng Diyos ay pagsusumikapan nating maipakilala sa kanila, sa mga target people natin kung sino nga ba si Kristo at ano nga ba talaga ang ebanghelyo. Bagamat napakababa ng porsyento talaga, pero totoong may mga naliligtas doon sa 5-minute evangelism. May mga naliligtas naman talaga. Pero kailangan nating isaalang-alang na kaya siya naligtas, despite maikli lamang yung oras na yun na napakinggan niya yung ebanghelyo, ay meron ng paghahanda ang Diyos sa buhay niya. Meron ng paghahanda ang Diyos sa buhay niya. Kaya hindi pa rin ito matatawag na easy evangelism. Dahil meron ng ginawa ang Diyos sa buhay niya. Again, pinagsusumikapan ang pag-eebanghelyo. Pinagsusumikapan ng evangelism, pinaglalaanan ito ng oras, pinaglalaanan ito ng panahon, pinaglalaanan ito ng lakas. Hindi ito madaling bagay. Pero kailangan nating gawin.
Kailangan natin itong gawin dahil kailangang marinig ng mga tao ang ebanghelyo. Dahil again, walang ibang paraan na itinakda ng Diyos para maligtas ang sinuman, kundi tanging ang pangangaral lamang ng ebanghelyo. Kailangan nila na marinig ang ebanghelyo at makilala ng tunay si Kristo. Siguro sasabihin ko na bonus na lamang po sa konteksto natin na Roman Catholic country ang ating bansa. Na kahit papaano ay meron silang ideya pagdating sa mensahe, yung very essence ng gospel at patungkol sa Panginoong Kristo. But of course, yung problema nga lang, meron silang idinagdag kasi roon. Nariyan si Maria, nariyan yung mga sakramento, nariyan yung pagsunod sa kautusan, paggawa ng mga mabuti. But of course, the very essence ng gospel ay naroon. Meron na silang knowledge of Christ. Kaya nga sabi ko, maaaring bonus na lamang ito sa panahon natin or sa konteksto natin bilang mga Pilipino. Kaya kahit papaano ay mas madali. Hindi ko sinasabing madali, pero mas madali para sa atin na may pakilala ang Panginoong Kristo at maipahayag ang ebanghelyo kumpara sa mga taong nasa ibang mga bansa na mayroong ibang mga relihiyon na namamayagpag doon. Pero again, hindi ganoon ang konteksto sa panahon ni Cornelius at ang mga kasama niya. Hindi ganoon ang konteksto nila noon. Dahil mga Roman soldiers sila. So bilang mga Roman soldiers, bago sila maging God-fearers, ang kanilang sinasamba, ang kanilang kinikilala ay yung mga ancient Roman gods. Or yung ancient Greek gods tulad na lamang nila Jupiter, nila Neptune, Pluto, Juno, Minerva, at yung iba pang mga planeta na kinikilala nilang mga Diyos. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, inihanda niya muna yung kanilang kaalaman, yung kanilang puso throughout the course of time para sa pangangaral ng ebanghelyo. At mula sa Israel, kung saan ipinangaral ng Diyos yung ebanghelyo, at ngayon ay ipinasa ito sa mga apostol na silang magiging saksi para sa mga bagay na ito. At yan nga po yung sinasabi ng text sa chapter 10 verses 39 to 41. Ang sabi ni Apostol Pedro, "And we are witnesses of all that He did. Both in the country of the Jews and in Jerusalem, they put Him to death by hanging Him on a tree, but God raised Him on the third day and made Him to appear, not to all the people, but to us, who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with Him after He rose from the dead." So bagamat alam nila ni Cornelius, yung patungkol sa mga nangyari sa Panginoong Yesus, alam nila, you yourselves know, sabi ng talata, alam na nila, particularly yung mga miracles na ginawa ng Panginoon. Pero hindi po sapat yun. Hindi sapat yun. Hindi naman yung paggawa ni Kristo ng miracles yung gospel. Hindi yun ang nilalaman ng gospel. Kailangan talaga nilang marinig yung ebanghelyo kung saan si Kristo ay namatay at muling nabuhay dahil yung problema sa panahon nila, alam nila na si Kristo ay namatay pero hindi nila alam na muli siyang nabuhay. Yun ang problema sa panahon nila. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, we are witnesses. Kami yung mga saksi nito. Kami yung mga saksi dito sa mga bagay na ito. Yun ay para isolidify. Yun ay para patunayan sa kanila, totoo ito. Nakasama pa namin siya eh. Kumain pa kami't uminom kasama niya. Para patunayan sa kanila, totoo siyang muling nabuhay. Hindi ito chismis lang, hindi ito bali-balita lang, kundi ito'y totoong balita na nabuhay muli ang Panginoong Kristo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At ang sabi ng verses 42 to 43, "And He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one appointed by God to be the judge of the living and the dead. To Him all the prophets bear witness that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name." Ang command sa mga apostol is to preach the gospel to all people. To all people.
That is to preach the gospel doon sa mga nasa Jerusalem, preach the gospel doon sa mga nasa Judea, preach the gospel doon sa mga nasa Samaria, and preach the gospel to every nations, sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya nga po, kahit sa ating mga mananampalataya, wala rin dapat po tayong kinikilingan sa pangangaral ng Ebanghelyo. We preach the gospel to all people. Dahil ang lahat ng tao ay kailangang marinig ang Ebanghelyo. Oo, may mga taong hinirang ang Diyos. Totoo po yun. At kumikilos ang Panginoon sa buhay ng lahat ng kanyang mga hinirang para sila'y maligtas. Pero hindi naman po natin alam kung sino yung mga hinirang o pinili ng Panginoon. Sabi nga ni Charles Spurgeon, if God would have painted a yellow stripe, kung meron daw yellow stripe, no, sa suot ng mga pinili, mga hinirang ng Diyos, ay sila sana ang pupuntahan niya. Pero hindi naman ganun eh. Wala naman tayo na sinabi ang Panginoon, pag humayo ka sa ganito, yung merong tato na John 3:16, ay sila yung mga chosen, sila yung mga hinirang. Wala pong ganun. Kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos ay wala. Dapat tayo kinikilingan. We preach the gospel to all people. Kaya nga ang sabi ni Charles Spurgeon pagpapatuloy, but since he didn't, dahil hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon, walang yellow stripes, walang John 3:16 na tato, dahil hindi ganoon, I must preach whosoever will, and when whosoever believes, I know that he is one of the elect. He is one of the elect. Walang partiality sa Diyos. Ang lahat ng tao ay nais ng Diyos na makarinig ng Ebanghelyo at magsisi sila sa kasalanan. Kaya nga we preach the gospel to all the people. Pero alam din natin, we know, tulad ng sinasabi ng talata at siyang tinuturo rin naman sa kabuuan ng Biblia, everyone who believes in Him, in Christ, receives forgiveness of sins through His name. Yes, we preach the gospel to all people, but only those who believe. Yung mga sasampalataya lamang, sumasampalataya lamang sa Panginoong Kristo, only those who believe in Christ will receive forgiveness. Sila lamang. Hindi ito lahat, basta merong relihiyon, basta kahit anong relihiyon mo, kahit anong pinapaniwalaan mo, no. Tanging ang mga sumasampalataya lamang sa Panginoong Kristo lamang ang makakatagpo at makakatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. Dahil wala nang ibang kaparaanan kundi tanging ang Ebanghelyo lamang at ang pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus at muli niyang pagkabuhay. And this is what happened during and after the preaching ni Apostol Pedro, verses 44 to 48. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles, for they were hearing them speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, can anyone withhold water for baptizing these people who have baptized who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to remain for some days. Merong dalawang event po dyan. Yun nangyari during the preaching at yun nangyari after the preaching. The first one is during the preaching, ang sabi ng salita ng Diyos, habang pinakikinggan nila. Habang nangangaral pa si Apostol Pedro, habang ipinapangaral pa niya, ay bumaba na ang banal na spirito sa kanila. Kumilos na ang banal na spirito sa kanila, that is to open their hearts sa pagtanggap ng pangangaral ng ebanghelyo, maging sa pagtanggap sa Panginoong Kristo, at maging yung buong sambahayan ni Cornelius. And not only that, muling nangyari yung speaking in tongues.
Muling nangyari yung speaking in tongues through the filling of the Holy Spirit. At yun yung makikita natin na external confirmation na ito ang mga taong ito'y tunay na ngang naligtas. Tunay na ngang kumilos ang banal na spirito sa kanila. And so we see here na bukas na yung pintuan ng ebanghelyo sa mga hentil. Ito na, binuksan na ng Panginoon yung partition, yung namamagitan sa mga Hudyo at sa mga hentil na ang ebanghelyo ay sumulong na patungo sa mga hentil. And after the preaching, hindi na nila hinadlangan pa. Dahil kitang-kita na. There was this external confirmation, though special event po ito. Special event ito na nangyari lamang noong panahon ng mga apostol. Hindi ito na kapag mayroong tumanggap ngayon ay asahan mo mag-speaking in tongues din siya. Hindi po ganoon. This is a special event na nangyari lamang noong panahon ng mga apostol, and this happened for confirmation. Tandaan po natin sa mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, 3 beses lamang itong nangyari. Una, yung filling ng Holy Spirit, nag-speaking it sila in tongues, nung nangyari yung sa Jerusalem, yung Pentecost, nung ipanganak ang iglesia. The second time was in Samaria. Bakit? Dahil nasa labas na ng Jerusalem ang Samaria. At ang mga Samaritano, ayaw din sa kanila ng mga Hudyo dahil half-blood sila eh. Nalahian na sila, ayaw nila sa kanila. And so, para tanggapin sila, nagtungo roon si Apostol Pedro, and to confirm na tunay na nga silang mga mananampalataya, ay nagkaroon ng filling of the Holy Spirit and speaking in tongues. At yung pangatlo, another confirmation para sa mga hentil. Again, this is a special event at huwag natin pong asahan na sa mga binabahagian natin ng salita ng Diyos ay may kung anong salitang lalabas sa kanila. Hindi po yun ganoon. Kaya nga kung ikaw, ang sabi diyan, dahil nakita nila yung external confirmation, hindi na nila hinadlangan, binautismuhan na nila. Binautismuhan na nila yung mga mananampalatayang hentil na naroon. Kaya nga kung ikaw, kung alam mo na isa kang mananampalataya, tunay kang sumasampalataya sa Panginoong Kristo, ang susunod mong dapat gawin ay walang iba, kundi sumunod sa tubig ng bautismo dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Muli mga kapatid, there is the necessity of the gospel. Merong pangangailangan na marinig ang ebanghelyo para sa mga wala pa kay Kristo. Bagamat maganda po, bagamat tama lang, na makita ng ibang tao sa buhay natin yung kabanalan, makita ng ibang tao sa buhay natin na tayo yung mga ilaw at asin ng sanglibutan. Tama lang yun. Tama lang po yun. Pero wag po nating kakalimutan na ang itinakda ng Diyos na kaparaanan ng kaligtasan ay walang iba kundi yung maipahayag mo ang ebanghelyo sa kanila. Tama lamang na maipakita natin ang buhay mananampalataya sa kanila. Tama lamang na makita nila ang ilaw ng Panginoong Kristo na nire-reflect sa ating mga buhay. Pero ang kailangan nilang marinig, ang kailangan nila para sila'y maligtas ay ang mensahe ng ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga po ito'y hamon sa ating mga mananampalataya na ipangaral ang ebanghelyo, ibahagi ang ebanghelyo, isulong ang mga ebanghelyo, ipangaral ang ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, at sa lahat ng mga tao. It's not an easy job. Hindi ito madaling trabaho. Hindi ito madaling gawain. Hindi ito madaling bagay. Ito'y pinagsusumikapan. Ito'y iniluluhod sa panalangin. Ito'y pinagsusumikapan na maipakilala sa kanila ang Panginoong Kristo, maipaalam sa kanila ang ebanghelyo. Hindi ito madaling bagay. Pero may awa ang Diyos. May awa ang Panginoon dun sa ating pagsusumikap sa kanila, sa ating patuloy na pagpapanalangin sa kanila na Lord, kahabagan mo sila. May awa ang Panginoon. Dahil nagliligtas ang Panginoon ng mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Kristo. At ang kanyang kaloob
ay ang tunay na kapatawaran galing sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po dahil binuksan mo ang pintuan ng Ebanghelyo sa mga hintil. Kaya kami ngayon nakarinig ng Ebanghelyo. Lord, salamat sa biyaya mo na ito, Panginoon, na tulad nga ng inaral namin kaninang umaga, na ang mga not your people ay magiging your people. Magiging mga tao ng Diyos. At kami yun. Salamat po sa biyayang ito, Panginoon. O Diyos, tulungan mo po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipahayag, may pangaral ang Ebanghelyo sa mga mahal namin sa buhay. Dahil yun po ang kailangan nilang marinig. Yun ang kailangan nila upang sila ay maligtas. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami. Pagkalooban mo kami ng ganoong tapang, ganoong lakas ng loob. At pagkalooban mo po kami ng pagkakataon na may pakilala sa kanila tunay nga ang Panginoong Kristo na ipinapahayag ng salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo na ipinapakilala ng salita ng Diyos. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami. At nawa, ang aming mga buhay ay magsilbing ilaw at asin sa kanila nang sa gayon ay hindi maging hadlang ang aming buhay sa aming pagpapahayag ng Ebanghelyo sa kanila. Purihin ka, O Diyos, sa mga katotohanan ito na amin pong napag-aralan. Maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po'y umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin Amazing Grace. Napakagandang isipin na bago palalangin ang sanlibutan, pinili na tayo ng Panginoon. At bago pa tayo maligtas, ay gumagawa na ang Diyos upang ihanda tayo para sa ating kaligtasan hanggang sa makarating tayo sa pagkarinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng yan ay biyaya ng Panginoon sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon at muli, akin po ina-encourage ang bawat isa ng mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan, na pakinggan, ay pagbulayan natin sa buong linggo. Nakaharap po natin at patuloy na magsilbi na pagkain at kalakasan ng ating kaluluwa at patuloy na sa ating patuloy na pakikipagdigma sa espiritual nating labanan. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng ating Ama at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, na naman ang ating gagawin natin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Magandang hapon po. Ito nagtatapos sa ating afternoon service. God bless. We are now dismissed.
after 10 minutes po ay magsisimula ang atin hong prayer meeting. God bless po.